Sus ko, day! Nakarating na rin sa Maynila sa wakas! Masiglang wika ni Colette habang daladala ang dalawang bag niya. Si Colette ay taga Jensan, isang babaeng probinsyana. Ngunit lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran at makapagtrabaho. Pero paano ba to? Saan ako pupunta? Ngangako rito at baka maligaw pa ako. Di naman nagre-reply si Ate Cherry sa akin eh. Ang sabi niya sasalubungin niya ako. Kahit natatakot ay nagtanong-tanong siya sa iilang tao hanggang sa makarating siya sa LRT. Ay, ayan, makakasakay na ako ng tren. Pero paano? Hindi ko naman alam to eh. Nakasimangot siyang napalingalinga at pagkatapos ay napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Pinanood ni Colette ang mga tao kung paano nila pinoproseso ang pagbili ng tiket. Pero nagulat na lang siya nang may lalaking lumapit sa kanya. Moreno, matangkad, at gwapo. Saad pa niya sa kanyang isipan. Excuse me, miss. Can I ask something? Tanong nito sa kanya. Patay! English bay! British accent pa, Diyos ko! Bulong pa niya. Hello, yes, you can ask me because I will answer you. Ngumiti pa siya rito. Palihim siyang napasign of the cross dahil alam niyang gera ang aabutin niya rito. Do you know how this, what do you call this? LRT? Do you know how this work? By the way, I'm Jaren. I'm from London. Nagniningning naman ang mga mata ni Colette nang ilahad ni Jaren ang kanyang kamay para makipag-shake hands sa kanya. I'm Colette. Yes, I'm Colette. Nice to meet you. Pero ano kasi, I just saw the people what they do. They get the ticket and pay. Yes, I'm right. Always right, not left. Naisingit pa talaga niya ang pagbibiro kahit hindi niya alam kung paano makipag-usap sa lalaking nasa harapan niya. Si Jaren sa kabilang banda ay napapangiti habang pinagmamasdan si Colette na nagsasalita. Napansin na kasi niya ang dalaga nang makarating ito sa LRT. Napukaw ang atensyon niya rito sa angkin nitong kagandahan at kainosentehan. Kaya naman ay humanap siya ng paraan para makausap ito at yun ay ang magpatulong sa pagkuha ng tiket at ng proseso nito. Really? Do you think we need to pay that machine in order to get a ticket? Nagpapakyut pa si Jaren pagkatapos niyang tanungin si Colette. Napangisi naman siya nang matulala ang dalaga sa kanya. Yes! Patay, nanonosebleed na ata ako sa lalaking to. Purya Santissima. But make sure that is true and not false. We can, ask the kinsamani. We can ask the guard. I can ask the guard. Di ko na ata matatagalan ng pag-i-English eh. At may kasama pang British accent. Parang bibigay ng ilong at tuhod ko sa kanya. Dagdag na bulong niya sa sarili. Hindi maiwasan ni Jaren na mapangiti dahil sa kakyutan ni Colette. Para kasi itong bata na hindi alam kung ano ang gagawin. Sana hindi na lang ako nagpunta rito sa Maynila. Wala pang ang isang araw may pagsubok na kaagad si Lord. Nanonosebleed na ako rito. Wika pa niya habang papunta siya sa guard para siguraduhin kung tama ba ang sinabi niya kay Jaren. Pinagmasdan lang ni Jaren si Colette na nagtatanong sa guard. Napatawan na lang siya nang maalala ang nangyari kanina kung paano mahirapan ng dalaga na makipag-usap sa kanya. Only if she knew how beautiful and cute she is, she will fall in love with herself too. Nang makabalik si Colette kay Jaren ay stress na stress ito. Paano ba naman kasi? Tumatayo na ang baby hair niya dahil sa pinamalas na niya ang pagiging multilingual niya. I'm correct. You need to go there. That machine and pay in order for you to get a ticket. Ngumiti pa si Colette dito kahit pinagpapawisan na rin siya dahil sa init. Maraming salamat. Nanlaki ang mga mata ni Colette nang marinig niya yon mula kay Jaren. Nabitawan niya ang dala niyang bag. Saka siya napasamo sa kanyang noo. Alam mo naman pala mag-Pilipino. Purya Santissima ka. Napangiti ulit si Jaren dahil sa naging reaksyon ni Colette. Alam ko naman talaga, pero konti lang. And besides, you were answering me in English with your British accent. And it's cute.
Sumimangot naman ang mukha ni Colette dahil hindi siya makapaniwala. Talagang napasabak nga siya sa giyera ng mga lengguwahe. Alam mo bang ang hirap mag-code switching? From Bisaya to Filipino to English tas British accent pa. Para akong nabubuang eh. Mabubuang? What do you mean? At naging translator pa nga. Mabubuang, mababaliw, going crazy, ganun. Alright, I understand it. But thank you, because you were willing to help me even though mahirap sa'yo to speak in English. Inismira na lang ni Colette si Jaren na kanina pa nakangiti. Hindi naman alam ng binata kung bakit gano'n na lang siya kasaya habang kinakausap si Colette. O siya, I need to go. Paalam! Kumaway pa si Colette kay Jaren habang papunta sa bilihan ng tiket. Gwapo pa naman ang taong yun. Sayang. Naku, kapag naging jowa ko yun, sigurado, tatahimik na lang talaga ako. Baka minuminuto dudugo ang ilong ko dahil sa pagiging spooky ng dollars nun eh. Akala mo naman talaga papatulan ako ng taong yun. Mukhang yayamanin eh. Grabe yung pananamit niya. Nang dumating ang tren ay puno na ang loob nito. Kaya naman ay wala siyang nagawa kundi ang tumayo na lang. Ang hindi alam ni Colette ay pareho pala sila ng pupuntahan ni Jaren. We meet again. Saan nito nang magpunta siya sa tabi ni Colette? Sus, ginoo ka. Gulat naman na ani ni Colette dahilan para mapangisi si Jaren. Ikaw na naman? Akala ko pa naman matatapos na ako sa nosebleed war ko. Hindi pa pala. Kitang-kita naman ni Jaren sa mga mata ni Colette kung gaano ito ka-frustrated. Ngunit kalaunan ay nawala na rin ito nang umiti ang dalagas sa kanya. Joke lang ah. Baka ma-offend ka. You understand me naman, di ba? Tumango naman si Jaren sa kanya bilang sagot saka ito ngumiti. Nang umandar na ang tren ay biglang napasigaw si Colette ng "Hoo!" Dahil sa gulat, dahilan para mapatingin ng mga tao sa kanya. Patay, kauwaw, nakakahiya naman. Para tuloy ako sumasakay ng ride sa amusement park. Bulong pa niya sa sarili habang si Jaren naman ay tuwang-tuwa sa ginawa niya. Pilit inabot ni Colette ang handrail, ngunit dahil sa kanyang cute na height ay imposibleng mahawakan niya yun. Hindi mo abot yan. Your height is too cute. Pagbibiro pa ni Jaren sa kanya, saka nito pinakita sa kanya na hawak nitong handrail. Ano naman kung cute ang height ko? Mas matangkad ka lang sa akin kaya mo nasasabi yan eh. You're so cute that you can fit here inside my heart. Napataas naman ang kilay ni Colette sa narinig niya, saka siya napangisi. Nagpapakilig tong taong to ah. Pasalamat siya at gusto ko ng tall, dark at handsome. Dahil kung hindi, baka ano pang nagawa ko rito. Char. Bulong niya sa sarili. Sinubukan ulit niyang abutin ang handrail, ngunit wala talaga siyang pag-asa. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang natumba dahil huminto ang train sa isang station. Ginoo ko. Sambit pa niya. Mabilis naman siyang tinulungan ni Jaren na halatang nag-aalala sa dalaga. Are you okay? Hindi naman masakit? Tanong pa ng binata. Syempre hindi ako okay. Natumba na nga ako, di ba? Ito naman. Ngumisi si Jaren dahil napagtanto niyang mas cute pala si Colette kapag naiinis. You know what? You can hold my arms para hindi ka na matumba. Tingnan mo, I'm properly holding the handrail. Nag-flex pa si Jaren sa kamay niyang hawak ang handrail at pinakita ang ugat sa kamay niya. Aba, hambog ka pala eh. I was just joking. Pero you can hold my arms nga. Hindi na, kaya ko na to. Saan pat isa akong strong independent woman? Pagmamatigas pa ni Colette. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay munti ka na namang matumba si Colette dahil nawalan siya ng balanse. Pero mabuti na lang at nahawakan ni Jaren ang bewang niya habang ang isang kamay naman ng binata ay nakahawak sa handrail. Ang pogi talaga. Okay lang pala na nosebleed ako, day. Saad ni Colette sa kanyang isipan. Nagkatitigan silang dalawa. Nakahawak pa rin ang kamay ni Jaren sa bewang niya, kaya naman ay bumilis ang tibok ng puso ni Colette. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman niya habang tinitingnan si Jaren sa mata. Parang nag-slow motion ata ah. Para kaming nasa K-drama. Wika niya sa kanyang isipan. Naramdaman ni Colette na mahigpit ang pagkakahawak ni Jaren sa bewang niya, kaya naman ay nakaramdam siya ng init sa pisngi niya. Hindi niya namalaya na huminto na pala ulit ang tren
Hoy, ano bang nangyayari sa mundo at parang tumigil din to? Ani ni Colette. Mas lalo pang bumilis ang pagtibok ng puso niya nang titigan niya ang labi ni Jaren. Kaya naman ay napabalikwas siya dahilan para mabitawan siya ni Jaren. Ang init! So hot, right? It's more fun in the Philippines! Usal pa niya habang pabirong pinapaypayan ng sarili. Samantala, si Jaren ay nakaramdam din ng paru-paro sa kanyang tiyan. Mabilis ang tibok ng puso niya kaya hindi niya maiwasang mapangiti na lang. See, I told you na humawa ka lang sa braso ko to maintain balance and composure. Akmang hahawakan na sana ni Colette ang braso ni Jaren nang biglang pumasok ang ibang mga pasahero sa tren. Kaya naman ay napalapit at napasiksik siya kay Jaren. Diyos mio, Marimar! Tanging sabi na lang ni Colette nang magkadikit ang katawan nila dahil sa sakit. Napangisi naman si Jaren dahil parang nagugustuhan niya ang nangyayari sa loob ng tren. Konting galaw lang ng mga tao ay natatamaan si Colette dahil sa liit niya. Can I hold your back? Para hindi ka matamaan ng mga tao. Pero if you'll say no. Yes! Sige na nga para hindi ako mahirapan. Ang sikip-sikip na kasi. Hawakan mo rin ang braso ko Sagot naman ni Colette kaya naman napangiti si Jaren sa sinabi niya. Sa buong biyahe ay naging ganoon ang posisyon ni Colette. Nakahawak sa braso ni Jaren habang si Jaren naman ay nakaalalay ang isang kamay sa likod niya. Ang tangkad mo pala no? Para kang kapre. Kapre? Oo. Bakit? Wala bang kapre sa London? Nakatira sa malaking puno at may tabako. Pero yung sa inyo may British accent kapag nagsasalita. Tumawa pa si Colette pagkatapos niyang sagutin si Jaren. Kaya naman ay nahawa na lang din ang binata. Pero salamat para ka tuloy Great Wall of China dahil dyan sa pagbabakod mo sa akin. Great Wall of China. You're really a joker. Sagot pa ni Jaren saka ulit siya napatawa. Nang huminto ang tren sa kanilang paroroonan ay lumabas na sila ng tren. Akala ni Colette ay doon na magtatapos ang istorya nilang dalawa ni Jaren. Ngunit bigla na lang nag-aya si Jaren na kumain. Maybe I can libre you a lunch. Nagbabakasakali talaga si Jaren na pumayag si Colette dahil gusto pa niya itong makasama ng matagal. Pasasalamat kasi tinulungan mo talaga ako kanina. Dagdag niya saka siya ngumisi sa dalaga. Alam mo kapag may lafang, for the go talaga ako. Masiglang sagot ni Colette. Lafang? What's that? Lafang means pagkain o food. Okay, got it. Another Bisaya word. Saad naman ni Jaren saka siya napatawa. But before anything else, can you hand me your bags? I noticed na parang nahihirapan kang dali niyan. Hindi na nagsalita pa si Colette at sa halip ay ibinigay niya kaagad kay Jaren ang 2 bags na dala niya. Ay, salamat talaga. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Bakit ngayon ka lang nagpresenta Hirap na hirap pa ako nag-English kanina at sobrang stress pa nga. Pagbibiro niya sa binata. Where do you want to eat? Tanong pa ni Jaren sa kanya. Kahit saan mo gustong kumain. Sumunod lang si Colette kung saan naglalakad si Jaren dahil maluwag at magaan na ang pakiramdam niya na walang bag na dinadala. Nagulat na lang siya nang makarating sila sa isang mamahaling restaurant. Puria Santissima, mahal dito Akala ko ba kinakarin tayo kakain? Usal pa ni Colette. Puria Santissima? Panggagaya ni Jaren. Mahal? Tanong niya kay Colette. Oo, mahal. Okay, mahal. Nanlaki naman ang mga mata ni Colette nang mapagtanto niya ang sinabi ni Jaren sa kanya kaya siya napasimangot. Daming alam nito. Kung hindi ka lang talaga manlilibre, ewan ko na lang talaga. Bulong niya. Napangiti pa siya nang pagbuksan siya ng pinto ni Jaren kahit hirap na ito dahil sa dala nitong bag. Ay wow, gentleman Komento pa ni Colette. Nang makapasok sila sa restaurant ay siya rin ang unang pinaupo ni Jaren sa upuan kaya hindi niya maiwasang mapatitig na lang sa binatang kasama niya. Order ka lang ng gusto mo. Sabi pa ni Jaren sa kanya habang inaabot ang menu. Nang basahin ni Colette ang laman ng menu ay hindi niya magawang mabigkas ang iba dahil sa sobrang hirap. Wala bang fried chicken o lumpiang Shanghai dito?
Tanong pa niya dahilan para mapangisi si Jaren. Wala ka namang allergy sa pagkain. Umiling naman si Colette. Maya-maya pa ay tinawag na ni Jaren ang waiter para sabihin ang orders nila hanggang sa umalis na ito, dala-dala ang menu. Baka kung anong ipapakain mo sa akin ha? Oo, kalad ka rin ako pero gusto ko pang magtrabaho rito sa Maynila. Why does it sounds like parang may gagawin ako masama sa'yo? Hindi hindi naman sa ganun. Kasi hindi naman talaga tayo magkakilala tapos sumama ako sa'yo dahil sa libre mo. Pero mukha namang mabait kang tao Mukha lang. Sa gwapo kong to? Siyempre, mabait. At saka don't worry, hindi kita ipapahamak. Ngumiti pa si Jaren kay Colette. Nagkatitigan na naman ang dalawa. Naputol lang yon nang dumating na ang waiter, dala-dala ang mga order nilang pagkain. Purya Santissima, mauubos ba natin lahat to? Gulat na ani ni Colette nang makitang marami palang in-order si Jaren para sa kanila. If you can't finish all of this, we can take it out para madala mo. Hindi na kumontra pa si Colette, nagsimula na silang kumain. Sobrang saya pa niya habang kumakain siya dahil sobrang napagod siya kanina. Kailangan niyang mag-recharge sa pamamagitan ng pagkain. I didn't know na may tao palang ang cute kumain. Saad ni Jaren habang kumakain sila. Kanina pa kasi niya tinitingnan si Colette na ine-enjoy ang pagkain. Ha? Sino naman? Tanong naman ni Colette. You. Munti ka nang mabaliukan si Colette sa sinabi ni Jaren. Ano ba yan? Kumakain yung tao May pagganyan ka pa. Paano kapag nabaliukan ako dito ng tuluyan? Anong gagawin mo? CPR. Inosenteng sagot ni Jaren. Purya Santissima, hindi ako makakapag-focus sa pagkain nito kapag humihirit ka Diyos ko day! Tuwang-tuwa naman si Jaren sa naging reaksyon ni Colette, kaya ay napatawa pa siya ng todo. Pagkatapos bayaran ng kanilang order ay pinabalot ni Jaren ang mga pagkaing hindi nila naubos. Iniligay pa niya yon sa loob ng bag ni Colette, ngunit nagulat siya nang makita sa loob ng bag ang panty ng dalaga na may flower designs. Hoy! Alam ko kung ano yung nakita mo Purya Santissima naman, ako na nga maglalagay. Wala na, tapos na. Nakita ko na rin naman. Nakakahiya. Pero thank you Jaren naalala ko pa ang pangalan mo You're welcome, Colette. Thank you sa pagsama. I had a fun with you today. Nagulat na lang si Colette nang bumeso si Jaren sa kanya. Nanlaki ang mga mata, ngunit mas bumilis naman ang tibok ng puso niya. O siya, dito na ata magtatapos ang lahat. Maraming salamat talaga Malay mo, baka magkita pa ulit tayo. Kinuha na ni Colette ang bags niya na dala ni Jaren kanina. Hanggang sa muli, Jaren! Salamat sa pag-take out! Nagpaalam na nga ng tuluyan si Colette. Sakto namang nag-reply ang ate Cherry niya. Kaya naman ay sinalubong siya nito. Inday! Sorry talaga't hindi ako nakareply kanina Kumusta man? Bungad pa ni Cherry nang magkita sila. Okay lang ate, nag-enjoy naman ako Alam mo ba, may nakilala ako kanina. TDH. Tall, dark and handsome. Pero grabe dumugo muna ang ilong ko sa kanya sa kaka-English, tapos British accent pa. Ipinagpatuloy ni Colette ang pagkukwento niya kay Cherry hanggang sa makarating sila sa bahay na pagtatrabahuan niya bilang kasambahay. Samantala, si Jaren ay dumiretso na sa kanyang condo unit. Nang makarating siya roon ay wala siyang ibang inisip kundi si Colette lang. Nag-flashback sa isip niya ang mga tawa, ngiti at maging ang pagsimangot at pagtaas ng kilay ni Colette na nagdulot sa kanya ng labis na kilig. I guess I like her. Gusto ko si Colette. She's so charming and gorgeous. Saad niya pa at napahinga na lamang. Makalipas ang 1 linggo ay napagpasyahan ni Jaren na bumisita sa kanyang pinsan na si Jake. Kaya naman ay nagpunta siya sa bahay nito. Dude, I'm on my way. See you. Wika pa niya nang mapatawag si Drake sa kanya. Nang makarating siya sa bahay ni Drake, ay labis na lang ang pagkagulat niya nang makita si Colette. Hindi siya makapaniwala dahil nag-cross ulit ang landas nilang dalawa. Pinagmasdan muna niya ito habang naglilinis ng vase, kaya naman ay napangiti siya rito. Purya Santissima!
Sigaw ni Jaren dahilan para mapalingon si Colette sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ni Colette nang makita niya si Jaren. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. London Bridge! London boy! Nakangiting sigaw naman ni Colette. You are working here? Sa bahay ni Jake? Oo, isa akong kasambahay. Maid sa English. Umalis kasi ang isang kasambahay ni Sir Drake kaya naman ako ang pumalit. Dito rin kasi nagtatrabaho ang pinsan ko. You look cute and good in your uniform, ha? Kahit anong suotin mo, ang ganda mo talagang tingnan. Papuri ni Jaren. Sus, nambola pa. Kahit ba magsuot ako ng damit na may butas, maganda pa rin ako? Yeah, maganda pa rin. Namula naman ang pisngi ni Colette sa sinabi ng binata. Maya-maya pa ay dumating na si Drake. Nagulat naman ito nang makitang nag-uusap ang dalawa na para bang matagal na silang magkakilala. Do you guys know each other? Curious na tanong ni Drake. Siya yung kinikwento ko sa'yo. Nakangiting sagot ni Jaren sa pinsan. Ikinwento kasi niya kay Drake ang tungkol sa babaeng nakilala niya na si Colette nang mangamusta si Drake sa kanya. Si Colette? Gulat na tanong ni Drake. Hindi naman maiwasang magtaka ni Colette dahil gano'n na lang ang pagkagulat ng kanyang amo. Nako, ano kayang sinabi ng London boy na to kay Sir Drake? Baka mabad record pa ako at mawala ng trabaho. Bulong ni Colette sa sarili. Sir Drake, Sir Jaren, ipagpapatuloy ko na po ang pagtatrabaho Salamat po. Ngumiti pa siya bago umalis. Kitang-kita pa niya kung paano tumitig si Jaren sa kanya habang naglilinis siya ng mga vase. Ano ba yan? Nakakadistract naman to. Colette! Sigaw pa ni Drake kaya mabilis siyang nagpunta sa sala kung nasaan nandoon sina Jaren at Drake. Pwede bang samahan mo muna tong pinsan ko? May emergency meeting lang kasi ako. Pero paano pang trabaho ko, sir? May nililini... Iyan mo na yan. Samahan mo muna siya. Or I can help you in cleaning. Sabat naman ni Jaren. Nanlaki naman ang mata ni Colette dahil nagpresenta pa talaga itong tulungan siya. Eddie, that's good. Mag-bonding kayong dalawa dyan. I need to go. Colette, samahan mo tong pinsan ko Enjoy kayong dalawa. Paalam pa ni Drake na parang nangaasar pa sa kanilang dalawa. Paano ba naman? Kinikilig pa siya habang papaalis sa bahay niya. Pinsan mo pala si Sir Drake. Grabing tadhana naman to. Akalain mo yun? Awkward na sabi ni Colette dahil tinitigan lang siya ni Jaren simula nang umalis si Drake. So, where are we going to clean? Masiglang tanong pa ni Jaren. Akala mo talaga naglilinis sa kanila? Bulong pa ni Colette habang nakatingin sa excited na si Jaren. Dun sa common CR, ang laki pa naman nun, parang isang kwarto. Makakaya mo kaya? Why not? Basta kasama ka, kayang-kaya ko. Napangisi na lang si Colette sa sinabi ni Jaren. Tong taong to talaga kahit kailan. Diyos ko day! Dala-dala ang mga gamit sa paglinis ng banyo ay nagtungo silang dalawa sa banyo. Pinagkatitigan pa sina Colette na mga kasamahan niya kaya napakurap-kurap na lang siya sa mga ito. It looks like it's easy lang. Mayabang na saad ni Jaren. Napangisi na lang si Colette saka sila nagsimula sa paglilinis. Teka nga, suot-suot mo pa rin yung leather jacket na yan Naglilinis tayo Hindi ba Nanlaki ang mga mata ni Colette nang hubarin ni Jaren ang leather jacket na suot nito. Kaya naman ay naka-black sando na lang ito. Nalunok tuloy niya ang kanyang laway habang nakatingin kay Jaren na ngumingiti pa sa kanya. Purya Santissima! Bulong niya sa sarili. Are we going to clean or maybe you want to stare at me for a while? No way! Anong stare pinagsasabi mo? I didn't even look at your body, dong. Natawa si Jaren sa sinabi ni Colette. Kalaunan ay sinimula na nila ang paglilinis. Kuskus dito, kuskus doon. Concentrate lang silang dalawa sa paglilinis hanggang sa bigla na lang sumigaw si Colette ng ipis. What? Where's the ipis? Gulat na tanong ni Jaren na may halong takot. Nang makita niyang humagalpak ng tawa si Colette, ay doon niya napagtanto na pinagtitripan lang siya nito. So you're teasing me, Colette. That's not good. I'm not teasing you, Jaren. I was just shouting. Sagot pa nito.
Ipinagpatuloy pa nila ang paglilinis nang biglang madulas si Colette dahil sa sabon na nasa sahig. Porya Santi! Napatigil na lang si Colette sa pagsigaw nang maramdaman niya ang pangalawang pagkakataon. Humawak ang kamay ni Jaren sa bewang niya. Napatitig si Colette sa mga mata ni Jaren na parang nangungusap, kaya naman ay biglang tumibok ng napakabilis ang kanyang puso. Tessima! Dugtong niya sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano puputulin ang titigan nilang dalawa. Para siyang minamagnet nito. Mas hinigpitan pa ni Jaren ang pagkakahawak sa bewang niya, dahilan para uminit ang pisngi niya. Let, tapos ka na bang maglinis ng... Napatigil si Cherry sa pagsigaw nang makita niya ang posisyon ni na Jaren at Colette. Sakto kasing nakabukas ang pinto ng banyo. Ay Santissima! Hindi ka pa pala tapos! Tapusin mo na yan! Dagdag ni Cherry saka siya umalis. Dali-dali namang napaayos ng tayo si Colette at umiwas pa ng tingin kay Jaren. Samantalang ang binata naman ay napatitig sa kanya. What happened to you? Your face is red. Okay ka lang ba? Pag-aalala pa ni Jaren. Do you mean I look like a potato? I mean tomato? My face is red? Ay hindi no. Bakit naman mamumula to? Okay lang naman ako, tsaka mainit kasi. Kaya bilisan na natin yung paglilinis para matapos na to. Magmamap na sana si Colette nang agawin ni Jaren ng map mula sa kanya. Tinaasan naman niya ito ng kilay, ngunit isang malawak na ngiti ang sinagot ni Jaren. Lah, ako na dyan! Magpahinga ka na! Kapag dumating si Sir Drake dito at nakita ka, baka ano pang sabihin niya. Baka isipin niya, inaalila kita dito. Naku, Day! Hindi naman ako napagod kanina. I'm so energetic today. Jesus, kahambog Jud. Tingnan mo oh, pinagpapawisan ka na. Basa na yung sando mo. Nagulat na lang si Colette nang hubarin ni Jaren ang kanyang sando. Napa-sign of the cross ulit siya dahil nakita niya ang kaunti ang katawan ni Jaren bago siya tumalikod dito. Colette, what are you doing? Yung likad mo nakikita ko. Ani Jaren. Ha? Bakit ba kasi bigla-bigla ka nalang naguhubad ng damit ha? At babae pa ang kasama mo. Kapag dumaan ulit si Ate Cherry dito, baka anong isipin nun? Malisyosa pa naman yun. We're not doing anything wrong, right? Oo, pero kasi wala kang damit pantaas kasi. Teka, dyan ka lang ha. Babalik ako. Tinapos na lang ni Jaren ang pagmamap. Nang makabalik si Colette, ay may inabot ito sa kanya. Suotin mo yan. Wala kasi akong ibang damit na malaki. Baka kasya yan sa'yo. Nahihiyang saad pa ni Colette. Kaagad namang tiningnan ni Jaren ang t-shirt na ibinigay ni Colette sa kanya. May design ito sa katawan at nakatupis pa. Para tuloy babaeng nakabikini si Jaren nang isuot niya yon. Ayan! Bagay naman pala! Ang sexy mo ah! Natatawang usal ni Colette. Are you happy? Genuine na tanong ni Jaren sa dalaga. Oo naman! Ngayon lang ako nakakita ng lalaking nagsuot ng ganyan. Sagot pa nito at saka tumawa ulit. Hindi naman maiwasan ni Jaren na mapangiti ulit dito. If that makes you happy, I'm willing to do it. Bulong pa ni Jaren sa sarili. Napatili naman ang ibang kasamahan ni Colette nang makita ang suot ni Jaren na damit. Maging si Drake nakakarating lang ay humagalpak ng tawa nang makita ang pinsan niya. Ano nangyari sa'yo? Late bloomer ka pala ah. Kung kailan naman 28 years old ka na. Saka ka pa talaga lumadlad. Alam ba ni tita ang tungkol dito? What are you talking about? Anong ladlad? At saka, damit to ni Colette. Pinahiram niya sa akin. It smells so good though. Dagdag na bulong niya kay Drake. Aba, dumedestarte ka na ata kay Colette ah. Bago pa lang yan dito. Baka iuwi mo na yan sa London ah. Pangaasar ni Drake. Too early dude. I want to know her more. Tumatapang ka na ah. Sobrang in love mo na ata sa kanya eh. Hindi na malaya ni Jaren na umalis na pala si Colette dahil may gagawin pa ito sa kusina. Agad siyang nagpaalam kay Drake sa kanya sinundan ng dalaga. Hindi ka pa ba napapagod? Tanong ni Colette nang makita siya nito. I'm not. Do I look tired? You look like a tired siguro. Not tired. Tumawa naman si Jaren sa naging biro ni Colette. Maupo po muna kayo sir. Kahit hindi nyo sabihin halata namang napagod kayo sa paglilinis kanina.
Pinaupo na ni Colette si Jaren kaya tumikom na ang bibig nito. Inihanda naman ni Colette ang mga ingredients sa paggawa ng tuna and egg sandwich. Can I help you? Malambing na tanong ni Jaren, ngunit umiling si Colette sa kanya. Kaya ko na to. Hinintay na lang ni Jaren hanggang sa matapos si Colette. Nakita kasi niyang nag-e-enjoy ang dalaga kaya hinayaan na lang niya ito. What a nice view from here. Lihim pang ngumiti si Jaren habang tinitingnan ng dalaga. Ito na ang tuna and egg sandwich para kay Ginoong Jaren. Nang tikman ni Jaren ang gawang sandwich ni Colette, ay napangiti na lang siya ng napakalawak. Here, tikman mo ang gawa mo. It's super delicious. Okay lang po ako, ano ka ba? Busog pa naman ako eh. Uminom na ako ng maraming tubig kanina. Napanguso na lang si Jaren sa pagtanggi ni Colette. Are you really sure? Dali na, kainin mo na to. Hindi naman malalaman ni Drake to. Please, Colette. Nagpapi-ice pa siya dahilan para kunin ni Colette ang sandwich na inaalok niya. Di ba? Ang sarap. You're the best, Colette. Simula noon ay araw-araw nang nagpupunta si Jaren sa bahay ni Drake. Walang araw na hindi niya nakakasama si Colette, kaya naman ay nasanay na ang mga tao roon. Alam mo, nagtatampo na talaga ako. Si Colette lang naman ang pinupuntahan mo rito eh. Hindi na ako. Pagbibiro pa ni Drake. Dude, hayaan mo na lang ako. Pwedeng love life ko naman ang unahin ko. You already have a fiancé. Natawa na lang si Drake sa sagot ni Jaren. Isang araw ay nagulat na lang si Colette nang biglang sumulpot si Jaren sa tabi niya. Puri Santissima! Sir Jaren naman, bakit ka naman nanggugulat? Pwede ka namang magsalita bago ka sumulpot sa tabi ko. Magkaka-heart attack pa ata ako sa iyo eh. Ano bang sinabi ko sa'yo? Just call me Jaren, not Sir Jaren. Alam mo, nagtunog Hermewing Granger ka dun ah. Parang it's Leviosa, not Leviosa. Panggagaya pa ni Colette dahilan para mapatawa si Jaren. I'll help you with this. Saad pa ni Jaren habang nakatingin sa hugasin. Hindi, ako na. Kaya ko naman to eh. Just let me help you, Colette. Ang kulit naman ito. Okay lang nga, kaya ko na. Nagpout pa ng lips si Jaren habang nakaharap kay Colette. Nang nakita siya ni Drake, ay napatawa na lamang ito sa kanya. Let, hayaan mo na lang yung pinsan ko. Tingnan mong labi niya oh. Baka hindi na yan bumalik sa dating anyo kakapout ng lips niya. Walang nagawa si Colette kundi ang sundin ng amo niya. Okay po sir, sorry po talaga. Hey, why are you saying sorry to Drake? Wala ka namang kasalanan. Kita mo, pinagtatanggol ka pa niya sa akin. Pahugasin mo na yun ang plato dyan. Tumawa ulit si Drake saka umalis na pagkatapos. Sige ganito, ako na magsasabon tapos ikaw naman na magbabanlaw. Ayos ba? Tumango naman na parang bata si Jaren habang nakikinig ng mabuti kay Colette. Nagsimula na sila sa paghuhugas. Pakanta-pakanta pa nga silang dalawa. Hindi nila alam na bagay pala ang mga boses nila sa isa't isa. Your voice is so nice. Puri pa ni Jaren. Sa'yo rin ah. In fairness, maraming babae ang mag-i-inlove pa lalo sa'yo. Kasali ka ba ron? Nanlaki ang mga mata ni Colette sa narinig niya. Puri Santissima ka. Sa hindi inaasahan, biglang nahawakan ni Colette ang kamay ni Jaren kaya nagulat siya sa ginawa niya. Sorry, hindi ko sinasadya. Yung plato sana ang kukunin ko, kaso yung kamay mo pala ang nahawakan ko. It's okay. Hindi naman ako nagre-reklamo. Pangiti-ngiti pa si Jaren kay Colette na para bang nangaasar ito, kaya naman ay napairap na lang ang dalaga at napatawa silang dalawa. Minsan nang nagpapahinga si Colette sa quarters ng mga maid, nang biglang dumating si Jaren doon na may dalang turon at banana Q. Hala! May turon at banana Q! Sigaw ni Pepay, kasamahang kasambahay ni Colette. Para sa amin po ba yan, sir? Salamat naman po! Saad pa ni Mosang kasama naman nila. Hoy! Kayo mga babae kayo, magsitigil nga kayo. Salamat naman po, sir. Usal naman ni Cherry kaya napatawa na lang ang iba. Kay Colette po to. Ay kay Colette pala, haba ng buhok ah. Sabay na sabi ni na Mosang at Cherry. Hala, ang bibig nito. Stop mga day. Suway pa ni Colette. Pero I know Colette will share it to you.
Nakangiting sagot ni Jaren. Naguluhan naman si Colette nang pagtinginan siya ng kanyang mga kasama. Hinihintay pala ang hudyat niya. Oo na, sige na. Tirahan niyo ako Favorite ko ang mga yan eh. Naghiyawa naman ng mga kasama niya at isa-isang kumuha ng turon at banana cue. Lumapit at tumabi si Jaren sa kanya, saka siya binigyan ng dala nito. I'm happy na ito ang nabili ko sa kalsada. There's an old woman who is selling turon and banana cue kasi. And it turns out to be your favorite. Diyos ko day, kakute man nito oy. Saad ni Colette sa kanyang isipan. Hindi nagtagal ay mas lalo pang nagkalapit sina Colette at Jaren. Palagi na kasi nagpupunta si Jaren sa bahay ni Drake at tinutulungan pa si Colette sa mga gawaing bahay. Isang araw ay nagulat na lang sila nang magdala ito ng maleta. Everyone, Jaren will be staying here hanggat kailan niya gusto. And right now, may out of the country business ako kaya si Jaren muna makakasama niyo. Okay? Nang makaalis na si Drake ay bigla na lang kinaladkad ni Colette si Jaren. Hala ka, bakit dito ka natitira? Akala ko ba may kondo ka? Because I like it. Ayaw mo nun? Araw-araw na kita makakasama. 24/7 na. Grabe ka bay, hindi naman kita ginayuma. Sa unang gabi ni Jaren sa bahay ni Drake ay hindi siya nakatulog. Kaya naman ay nagpunta siya ng kusina para magtimpla ng gatas. Ngunit nagulat na lang siya nang may babaeng nakaputi ang lumitaw sa kusina. Ah! Oh my God! Sigaw ni Jaren. Jaren? Bakit ka sumisigaw? Nakahinga ng maluwag si Jaren na mapagtantong si Colette lang pala yun. Why your hair is messy? You look like a lioness. Cute lioness. Saad pa ni Jaren. Nang tingnan ni Colette ang refleksyon niya sa glass wall, ay nagulat din siya sa sarili niya. Ay, sorry. Ang lalako palang tingnan. Rawr! Pagbibiro pa ni Colette kaya napatawa si Jaren. Mas lalo pang nagustuhan ni Jaren si Colette dahil sa kabaitan ng dalaga. Minsan na kasing nakita niya si Colette na binibigyan ng pagkain ng matandang babae na pag-alagala. Minsan naman ay may mga batang lansangan at minsan naman ay mga pusa. She really has a good and pure heart. Colette is beautiful inside and out. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili. Nakangiting wika ni Jaren. Nang gumabi ay hindi na masyadong busy sina Colette. Nagulat na lang sila nang lumitaw ang fireworks sa madilim na kalangitan. Kaya naman ay nagpalabas sila sa kanilang kwarto. Hoy! Ang ganda! Puri pa ni Colette. Nagningning ang mga mata niya dahil sa magagandang kulay ng fireworks. Ang hindi alam ni Colette ay nakatitig pala si Jaren sa kanya hanggang sa mawala ang fireworks. Ay, ang bilis lang. Malungkot ang tonong pagkakasabi niya. Nakita ni Jaren kung paano nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Colette. Maybe, gustong-gusto niyo talaga ang mga fireworks. Ani Jaren. Akmang papasok na sana si Colette sa loob nang biglang sumigaw si Jaren. Ala, fireworks! Kaya naman ay napalingon si Colette. Nang mapagtantong nantitrip lang si Jaren sa kanya ay sinugod niya ito. Ngunit tumakbo naman ang binata. Nantitrip ka naman eh! Halika nga rito! Sigaw pa niya habang hinahabol si Jaren. You're so cute! Ay wala! Hindi magandang trip mo! Umasa pa naman ako! Paasa ka! You're bad! Napahinto naman si Jaren sa pagtakbo nang marinig niya si Colette. Oh, bakit ngumunguso ka na naman dyan? Tanong ni Colette. You called me bad. Di naman totoo yun. Ngumisi si Colette dahil sa inasal ni Jaren. Grabe, dinidibdib agad ang mga sinasabi ko. Saad niya sa kanyang isipan. Biro lang yon, joke lang, kaya tumawa ka. Nah, I don't want. Napahawak si Colette sa kanyang bewang sabay sabing, Aba, manunuyo pa talaga ako ngayon. Dali na, huwag ka na nga magtampo dyan. Ang OA naman nito. Nagulat naman si Jaren nang hawakan ni Colette ang braso niya hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay. Ngumiti pa si Jaren nang pisil-pisilin ni Colette ang braso niya. I'm okay na. Nakangising saad ni Jaren. Sus, sige na, matulog ka na ron. Hindi pa naman ako inaantok. Are you sleep already? Oo, kailangan ko rin magpahinga. Mauna na ako Good night, Jaren.
Ngumiti pa si Colette sa kanya bago ito pumasok sa kanilang kwarto. Oh my God, nag-good night si Colette sa akin. Oo, nag-good night siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Colette, ngunit pakiramdam niya ay para bang may kulang sa araw niya. Ate Che, napansin mo ba si Jaren? Parang hindi ko ata siya nakita ngayon ah. Naabutan ko kanina, maagang umalis. May pupuntahan daw eh. Bakit? Hindi ba kompleto ang araw mo kapag hindi mo nakikita si Jaren Day? Uy, ang let-let namin. Lah, si Ate Che talaga. Para naman akong teenager dyan sa pinagsasabi mo. Ate, 28 na ako. Grabe ka naman. Ewan ko sa inyong dalawa, pero kinikilig ako sa inyong dalawa, Day. Inismiran lang ni Colette ang pinsan niya tagad na nagtrabaho na. Nang gumabi ay doon lang nakita ulit ni Colette si Jaren na halatang pagod na pagod. Kumain na po ba kayo, sir? Seems like you are very busy today. Ngunit ginitian lamang ni Jaren si Colette. Aba, ngumiti ka lang sa akin ah. Mukhang importante nga ang nilakad mo. Nagulat naman si Colette nang marinig niya ang ingay sa labas. Nang lumabas siya ay may fireworks na naman. Wow! Ang ganda! Mas maganda ngayon kesa kahapon. Nakangising wika niya habang pinapanood ang fireworks. Umabot yun ng 30 minutes. Pero nagulat na lang si Colette nang mag-form ang fireworks ng Colette. Tapos ay may heart pa sa dulo. Mabilis na namula ang pisngi niya at hinanap ng kanyang mata si Jaren. Patay na ako, Jude Annie. Patay na talaga ako. Bulong niya sa sarili nang makitang nakangiti si Jaren sa kanya. Naghiyawa naman ang iba pa nilang kasama. Maging si Jake ay napangisi din dahil hindi siya makapaniwala sa ginawa ng kanyang pinsan. Ikaw ang may gawa nun, di ba? Kumpronta pa ni Colette kay Jaren dahil nahihiya siya. Nope, it's not me. Baka may ibang lalaki nagkakagusto sa'yo. Napadilat naman si Colette sa sinabi ni Jaren. Anong ibang lalaki? Wala namang nagkakagusto sa akin eh. You're clowning me ah. If only you knew. Bulong pa ni Jaren sa kanyang sarili. Ha? Anong sinasabi mo? You can share it with me or Bluetooth me. Wala. Mas maganda ang fireworks ngayon unlike yesterday, right? Ay, parang hindi. Ang pangit ngayon. Dinamay pa ang pangalan ko. Pagbibiro ni Colette, tiningnan niya kung aamin ba si Jaren sa kanya. What? It took me a whole day to set up the fireworks with your name on it and a heart. Tapos sasabihin mo na pangit lang. O ayan, umamin ka na rin. Kaya pala busy ka kaninang umaga. Dahil ba ron? Nakangising tanong ni Colette. Tumango naman si Jaren sa kanya. Biro lang. Seryoso, ang ganda. Promise. Salamat ah. Alam mo, gustong-gusto ko talaga ang fireworks kasi nagiging bata ko kapag napapanood ko siya. Masaya ang puso ko. Thank you. Bigla na lang niyakap ni Colette si Jaren dahil sa tuwa. Nang mapagtanto niya ang ginawa niya ay kakalas na sana siya, ngunit niyakap siya na mahigpit ni Jaren. I'm happy that you're happy, Colette. I love watching you whenever you're smiling. Nanlaki naman ang mga mata ni Colette nang himasin ni Jaren ang ulo niya. Kumalas na siya. Aba, nakakatanggal ng pagiging maldita to ah. Bulong niya sa isipan. Nakangisi naman si Jaren sa kanya. Oh, bakit ka nakangisi dyan? Happy? Yeah, always kapag kasama kita. Sus, dami mong alam. Kumain na nga lang tayo dun. Halatang napagod ka buong maghapon para dun sa fireworks. Salamat ulit ha. Sobrang na-appreciate ko ang ginawa mo. Naubos lahat ni Jaren ang pagkaing inihanda sa kanya, kaya naman tinawanan na lang siya ni Drake. Iba talaga nagagawa ng in love no? Ang haba ng hair ni Colette. Saad ni Mosang. Oo nga, ganda yarn. Isang Jaren Gracias pa talaga nagkagusto sa kanya. Sabat naman ni Pepay. Hoy, ano ba yung pinagsasabi mo? Kilabutan ka nga dyan. Don't spread fake news. Saway naman ni Colette sa kanila. Nang sumunod na araw ay narinig ni Jaren ang usapan ni Colette at Cherry. Te, gimingaw man ko og kaon lang ka. Namimiss ko na talagang kumain ng langka. Sayang hindi tayo makapunta sa palengke. Nang magtanghali ay nagulat na lang silang lahat nang may dalang 3 naglalakihang langkang hinog si Jaren. Sir, ang lalaki naman po niyan. Ani Mosang.
Para kay Colette kasi to. Nanlaki ang mga mata nila, sabay tingin kay Colette na nagsimula na namang mamula. Anong para sa akin? Nabaliw naman ni Uy! Sagot pa niya. I heard you kanina while talking to Cherry. You said nagkikrave ka ng langka kaya nagdala ako. Proud pang pinakita ni Jaren ang langkang dala niya. Grabe ka. Oo na. Thank you rito ah. Matamis nang ngumiti si Colette kay Jaren dahilan para mapatilisi na mosang. Nang tikman ni Colette ang langka ay napasayaw na lang siya dahil sa tuwa. Wow, happy dance. So that means you're happy. Tumango na lamang si Colette dahil hindi na ito makapagsalita dahil abala ito sa pagkain. Thank you talaga, Jaren! Wika nito nang malunok lahat ng inunguya niya kanina. Pagkatapos nun ay nagpahinga na muna si Jaren. Pagkatapos ng ilang oras ay hinanap niya si Colette, ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Cherry, have you seen Colette? Nasa CR, sir. Napasobra ata ang kain niya ng dala mong langka. Ayun, sumama ang Hindi pa man natapos si Cherry ay kaagad nang naglakad si Jaren patungong CR. Colette, are you okay? Saad ni Jaren nang nasa harap na siya ng banyo. Ay, ika. Ha? Oo, okay lang ako. Bakit ka ba nandito? Umalis ka nga. Nakakahiya. Hindi na narinig pa ni Colette si Jaren na nagsalita, kaya naman akala niya ay umalis na ito. Nang lumabas siya ng CR ay nagulat na lang siya nang makitang nakaabang na pala si Jaren sa kanya at may dalang gamot sa sakit sa tiyan. Sabi ni Cherry na masakit daw ang tiyan mo. Slow down, Lioness. We can put your langka naman sa ref. Pasensya na. Namiss ko kasi ang langka. Sa probinsya kasi nakakakuha ka kami kaagad sa kapitbahay namin kapag gusto namin kumain nun. You drink the medicine and take some rest. Sasabihin ko kay Drake about you. Don't worry. Hindi na umangal si Colette dahil masakit talaga ang tiyan niya. Ngunit habang nagpapahinga ay hindi niya maiwasang mag-isip. Sobra talaga na na-appreciate kong ginagawa ni Jaren sa akin. Gusto ko na ata siya. Pero alam ko namang hindi niya ako papatulan. Ang layo ng agwat namin eh. Pero masaya ako kung ano man ang meron kami ngayon. Colette, pinapatawag ka ni Sir Drake. Nasa may swimming pool siya. Saad ni Pepay. Kasalukuyan siyang nagbibihis dahil kakatapos lang niya mag-half bath. Gabi na rin kasi at kailangan na nilang magpahinga. Nang magpunta siya sa swimming pool, ay nagulat siya nang makita si Jaren doon at ang buong setup ng lugar. Isang candlelight dinner ba to? Bumilis ang tibok ng puso niya habang papalapit siya kay Jaren. Puno ng rose at petals ang paligid nila at maging ang mesa ay meron din. Napaka-romantic naman talaga ng taong to. Paano ko ba pipigilan ng sarili ko? Anya ni Colette sa isipan. Hey Colette, tonight, I'm confessing my love to you. I don't need any responses but I just want you to know that I like you. I admire you so much. You make me happy. I really like your character as a person. I've seen the beauty in you, not just on the outside but also within you. So, just let me express my admiration to you, even just on the smallest thing. Bawat salita na binibigas ni Jaren ay bumibilis ang tibok ng puso ni Colette. Pero, teka, nanonosebleed na naman ako dyan sa strict English mo eh. Kaya naman ay napatawa si Jaren. You want me to say it in Filipino? Di na, wag na. Baka kiligin na naman ako eh. Bulong pa ni Colette. What did you say? Ha? Wala ah. Ang sabi ko, naiintindihan kong sinabi mo. Thank you ah. Hindi mo naman kailangan ng response gaya ng sabi mo, di ba? Yes, I'll wait until ikaw na magsabi sa akin ng nararamdaman mo. So, let's eat. Pinaupo na ni Jaren si Colette sa saka sila nagsimulang kumain. Puno ng tawa at halakhak ang kanilang dinner date dahil sa mga biro at asara nila sa isa't isa. Para kay Colette, yun na ata ang pinakamasayang gabi niya sa Maynila. Tao po! Tao po! Sigaw ng isang lalaki sa labas ng bahay ni Drake. Sakto namang si Jaren ang malapit sa gate. Kaya naman ay binuksan niya ito ng kaunti. What are you looking for? Sino hinahanap mo? Nandyan ba si Colette? Labas mo siya! Labas niyo siya! Natingkit naman ang mga mata ni Jaren sa kanyang narinig.
Isang lalaki naghahanap kay Colette? Bulong niya pa sa kanyang sarili. Bakit? Who are you? Wilson, boyfriend ni Colette. Bigla namang napatawa si Jaren sa kanyang narinig. You're lying. Nagsisinungaling ka. Walang boyfriend si Colette. Meron nga. At ako yun. No, she doesn't have a boyfriend. Wilson? Napalingon sila sa likuran ni Jaren nang magsalita si Colette. Gulat na gulat ito habang nakatingin kina Wilson at Jaren. Or maybe she just have a boyfriend and it's him. Pwede bang mag-usap muna kami, Jaren? Tanong pa ni Colette. Hindi kumibo si Jaren at sa halip ay umalis siya hanggang sa makapunta siya sa kanyang kwarto. Nagmukmuk siya roon. Hindi siya lumabas at hindi rin siya kumain. Okay lang naman sa akin kahit hindi niya ako gusto. But seeing her with another guy, with her boyfriend is killing me. Nakakainis. Tinakpan na lang niya ang una ng mukha niya at sumigaw. I'm jealous. Napatakip na lang siya nang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Jaren? Jaren? Gising ka ba? Malumanay na tanong ni Colette. I'm sleeping. May natutulog pa lang nagsasalita. Pwede ba ako pumasok? No, you can't. I lock my room. Hindi ka makakapa... Napahinto si Jaren nang buksan ni Colette ang kwarto niya dahil sa duplicate key na hawak nito. Masiniksik pa niya ang kanyang sarili sa kama at iniwasang tingnan si Colette. Pwede ba tayo mag-usap? Ready talking to me. Aba, piloso po naman ni Bay. Ni Colette sa kanyang isipan. Sabi ko nga, kinakausap nga kita. Ang totoo kasi niyan, ex-boyfriend ko si Wilson. Hiwalay na kami nung nagpunta ako rito sa Maynila. 9 na buwan na ang lumipas nung magpunta ako rito. Napatingin si Jaren kay Colette at unti-unti nang natutunaw ang mga tingin niya sa dalaga. At saka sinabi ko sa kanya na may iba na akong gusto. Good for you. Humugot ng malalim na hininga si Colette, sa kanya hinilot ang kanyang sentido. Hindi ka ba magtatanong kung sino? Napakaano naman ito? And then who? Ikaw! Ikaw ang gusto ko. Pero kung ayaw mo makausap, aalis na lang. Mabilis at malakas na hinila ni Jaren ang kamay ni Colette. Kaya naman ay napahiga sila sa kama. Nakadagan si Colette sa katawan ni Jaren. Paawat ka nga! Aalis na ako! Ang piloso po mo kanina. Saad ni Colette ngunit niyakap siya ng mahigpit ni Jaren. Jaren! Ano ba? Aalis na nga sabi ako eh. Ay nako, ako na naman ang susuyo sa'yo. Pero, totoo bang narinig ko? You like me? Nakangising tanong ni Jaren. Hindi ka naman bingi, di ba? Gusto mo lang ata na ulitin ko yung sinabi kanina eh. Kalagot! Kakainis! I'm sorry, Cole, for reacting that way. Sobrang saya ko lang talaga. Like super. Bungis-ngis na reaksyon ni Jaren habang nakangiti siya kay Colette. Kaya naman nahawa na lang din ng dalaga. Parang bata naman to eh. Can I court you na? Ayoko. Okay po, I respect that. Bakit hindi mo ako pinipilit? Pilitin mo ako, ano ba yan? Ang bilis mo naman kausap. Hindi naman sa ganun. I respect your decision kasi. Kung ayaw mo, edi hindi ko gagawin. Kung gusto mo, edi gagawin ko. Gusto ko nga. Papakipot lang naman ako eh. Kayo talagang galing sa mga ibang bansa. Puri santissima. Puri santissima to. I love you. Lumaki ang mata ni Colette nang tumingin siya kay Jaren pagkatapos nito yung sabihin. Che, awat na. Tatrabaho na ako. Bye. See you sa baba. Pumelat pa si Colette sa kanya bago ito lumabas, habang siya naman ay hindi pa rin nawala ang ngiti sa kahit na nag-iisa. Sinimulan na ni Jaren ang panliligaw niya kay Colette. Linis dito, linis doon. Hakot dito, hakot doon. Lahat na ata ng trabaho ni Colette ay siya na ang gumagawa. Kaya naman ay naiinggit ang ibang kasamahan ni Colette sa kanya. Ano ba yan? Nakakainggit. Wala na bang ibang pinsan si Sir Drake na pupunta rito? Baka lang naman oh. Saad pa ni Mosang. Kapag walang ginagawa ay nag-uusap at nagbibiruan sina Jaren at Colette. Hinahayaan na lang din sila ng mga kasama nila dahil nasa lugar naman ang paglalandian nila. Ayon pa kay Drake. Alam mo ba, miss ko ng pamilya ko sa Jensan. Saad pa ni Colette habang nag-uusap sila ni Jaren. You want us to go there? Sasabihin ko kay Drake.
Hala, hindi na. Huwag na. Magtitiis ako para sa kanila. Ganyan ko sila kamahal. Kinabukasan ay nagulat na lang si Colette nang kausapin siya ng kanyang amo. Let, mag-impake ka na. Pupunta raw ng Jensen si Jaren bukas. Samahan mo. Nang marinig ni Colette yun ay nangilid ang mga luha sa mga mata niya. Okay po, sir. Tumakbo si Colette papunta kay Jaren saka siya napayakap dito. Thank you talaga! Thank you, Jaren! Napangiti pa si Jaren sa ginawa sa kanya ng nililigawan. You pack your things. We'll be going to Jensen tomorrow. Wika pa niya saka kumindat kay Colette. Napasandal na lang si Colette sa window seat ng eroplano at halatang excited. Halos 1 taon na siya simula noong umalis siya sa Jensen at ngayon ay babalik siya kasama ang lalaking gusto niya, ang lalaking mahal din ata niya. Mamang! Papang! Sigaw ni Colette nang makarating sa kanila. Olet! Ikaw ba yan? Nako, nandito ka na! Umiiyak na si Cora nang makita ang anak sa kanya ito niyakap. Ngunit tumigil din nang makita si Jaren. Diyos ko naman, sino ba yung poging batang to? Si Jaren po, Mang. Pang, manliligaw ko po. Sagot ni Colette. Nagmano naman si Jaren sa mga magulang ni Colette kahit na nahihiya pa siya. Bakit hindi mo sinasagot to? Sagutin mo na, aba. Saad naman ni Lito. Pang naman, taga London po siya. Oh, speaking English. I'm very good in English. How are you, Dong? Mayabang na sabi ni Lito. I'm fine po. Thank you for welcoming me here in the house. This place is so lovely. I wonder if I can live here. Napakamot ng ulo si Lito sabay sabing, Patay. Dudugo naman ilong natin dito sa kanya, day. Kaya naman napatawa na lamang ang lahat. Pinagpahinga muna sila dahil maghahanda na ng pagkain ng ina ni Colette. Nagpunta naman sila sa kwarto para tingnan nito. So, this is your room. Tumango si Colette kay Jaren saka umupo sa upuan malapit sa bintana. Dito ako nagstay kapag malungkot ako, kapag masaya, o kapag wala lang akong ginagawa. It's nice to see you here. I love the nature, the surroundings, the air, and you. I love you. Hirit pa ni Jaren kaya naman napailing si Colette sa kanya. Alam mo, ang dami mong alam ha? Hindi naman kita tinuruan ng ganyan ah. It just came out of my mouth, naturally. My bad. Sagot naman ni Jaren saka napangisi. Seryoso, thank you talaga Jaren. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Alam mo, sobrang spoiled ko na sa'yo kahit hindi pa naman kita sinasagot. Paano pa kaya pag sinagot na kita? Baka bilan mo na ako ng helicopter para lang makabisita ako rito sa Jensen kapag nakabalik na tayo ng Maynila. Biro pa ni Colette. Actually, I can do that, Colette. I have something to tell you. Bigla namang kinabahan si Colette sa sinabi ni Jaren. Bakit? Isa ka bang wanted sa London? O isang mafia boss? Okay lang naman sa akin. Tanggap naman kita. Ayaw na company in London. Isa akong CEO. Nanlaki ang mga mata ni Colette dahil sa gulat at napatakip siya ng bibig. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi ayoko malaman mo muna. I just want to be low-key and live here in the Philippines like a normal person. Seryoso ka talaga? May kumpanya ka ron? Tumango naman si Jaren sa kanya. Bakit hindi mo inaatupag ang kumpanya mo ron? Bakit nandito ka sa Pilipinas? Ito talaga. Huwag mo sabihin hindi ka na bumalik doon dahil sa akin. Aba naman, sa ganda ko pa naman na to eh. Siyempre naman. Shh, lioness. Ang daldal mo naman. Don't worry. The company is being taken care of. Kita mo? CEO ka pala tapos ganun ka magtampo? Grabe ka. Bakit? Wala na bang karapatan ng isang low-key CEO na magtampo? May sinabi ba ako? Ang cute mo kaya nun? Ay nako, ewan ko sa'yo. Ay, nako rin sa'yo. But I'm happy because I'm with you, Colette. Ako rin. Sobrang saya. Salamat talaga palagi ah. Nag-usap pa sina Colette at Jaren hanggang sa tinawag na sila para kumain. Nang sumapit ang hapon ay nagpunta sila sa palayan para tingnan ang alagang kalabaw ni Colette. Meet Tebaw! Tebaw, si Jaren, magiging amo ko soon. Natatawang saad ni Colette. Tebaw? What does that mean? Ate na kalabaw.
Tebaw, ganun. Hinihimas pa ni Jaren si Tebaw at halatang naaaliw siya dito. She's cute. Alam mo, mana sa akin. Walang pangit sa lahi namin eh. Napangiti si Jaren sa sinabi ni Colette. Of course, wala akong makakatalo sa kagandahan mo. In-enjoy ni Colette at Jaren ang pagpunta nila sa Jensen. Mas lalo pang minahal ni Jaren si Colette dahil sobrang mapagmahal nito sa kanyang pamilya. Mahal na mahal niya ang pamilya niya, bagay na gusto rin ni Jaren sa isang babae. Anak, pag-amping mo ha. Mag-ingat kayo sa biyahe. Ikamusta mo kami kay Ate Cherry mo? Opo, Mang. Salamat po. Mahal na mahal ko po kayo ni Papang. Babalik po ulit ako dito, Puhon. Jaren, ingatan mo si Colette ha. Bantayan mo siya dong. Wika naman ni Lito. Yes po tito, makakaasa kayo sa akin. Tuluyan ang lumipad si Colette at Jaren pabalik sa Maynila pagkatapos ng 3 araw. Ay, bumalik na ang lovebirds galing sa honeymoon. Asar pa ni Mosang nang makarating na sila sa bahay ni Drake. Purya Santissima, anong honeymoon pinagsasabi mo? Hindi nga kami nakatulog ng sa iisang kwarto ron eh. Diyos ko naman, Mosang. Sagot ni Colette kaya napatawa silang lahat. Once pa sa lubong. Tanong ni Jaren. Dinumog siya ni na Pepay kaya umalis siya at hinayaan ng mga ito na kumuha ng dala nila. Bigla namang dumating si Drake saka ito bumulong kay Jaren. Don't tell me, hindi ka pa sinasagot ni Colette. Not yet. Hina mo naman. Nasaan ang pasalubong ko? Lumapit si Colette na may dalang malaking eco bag sa kanya inabot kay Drake yun. Ito pong pasalubong niyo po, sir. Dinamihan ko po yan. Para naman sa inyo. Salamat dito, Colette ah. Bumalik sa normal ang buhay ni Colette. Nagtatrabaho siya habang si Jaren naman ay walang palya sa pagtulong sa kanya. Ako na nga rito, kaya ko na to. Kasalukuyang nasa kusina si Colette at naghahanda na ito para sa kanilang tanghalian. Just let me help you. Jaren, magsasaing lang ako ng bigas sa rice cooker. Kaya ko naman yun. Napaka-OA naman ito eh. Biglang umuso si Jaren at nalungkot pa habang nakatingin siya kay Colette na nilalagyan ng tubig ang bigas. Na-offend ba kita na hindi kita pinagsaing? Purya Santissima, ewan ko sa'yo, bay. Mabubuang ako sa'yo. Me is getting crazy. Kasalukuyang nasa kwarto si Jaren at nagpapahinga nang makita niyang may lumitaw na papel na lumusot sa ibaba ng pinto. Nang kunin niya yon ay kaagad niyang binasa ang nakasulat doon. Magkita tayo sa swimming pool area mamayang 7:00. 6:00 pa lang ay nagpunta na si Jaren kung saan sila magkikita ni Colette. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan, pero isa lang ang masasabi niya. No matter what her answer will be, I'll respect that and continue to love her. Nang makita na niya si Colette na naglalakad papunta sa kanya, ay hindi niya maiwasang mabighani sa natural na ganda ni Colette. Nakangiti ito sa kanya kaya naman bumilis ang tibok ng puso niya. Maitatanong ako sa'yo. Sino ang girlfriend mo? Tanong ni Colette sa kanya na parang ngayon lang sila nagkita. Wala. Anong wala? Meron na. Ito oh, nakatayo sa harap mo. Napahinto si Jaren at pilit na intindi kung anong sinasabi ni Colette sa kanya. Do you want me to translate it in English with my British accent? Pagbibiro pa ni Colette. Umiling si Jaren saka siya nagtatatalon. Yes, I'm your boyfriend. You're mine now. Hingal na wika niya. Lumapit siya kay Colette sa kanya ito niyakap ng napakahigpit. I love you. I love you too, Jaren. Thank you for being patient with me until I tell you my answer. Oh, straight English yun ah. Saad ni Colette kaya napatawa silang dalawa. Sa pagkakataon ay nagtagpo ang kamay nila at naramdaman ang init ng isa't isa. Hindi naman maiwasang kiligin ni Colette dahil para siyang bumalik sa high school. Baka makita pa tayo ni Sir Drake na nagde-date dito. Nasa kwarto niya yon at nakikipag-video call sa fiancé niya. Masaya ka ba? Tanong ni Colette habang tinitingnan ang mata ni Jaren. Super. I'm super happy. Thank you for saying yes kahit na hindi naman nagsabi ng yes kanina.
I promise na I will never hurt you or do something to hurt you. I love you so much. Hindi ako nagsisi na lumapit ako sa'yo sa pagtanong kung paano makasakay sa train. Kahit na alam ko naman kung paano. Aba, ang sama mo ha. Alam mo bang hirap na hirap ako makipag-usap sa'yo noon? Ang laki pa ng pawis ko. Tapos dumugo ang ilong ko. Literal dahil dun ha. Alam mo naman pala kung paano. Grabe ka. Sorry po. Kasi I got attracted sa'yo eh. I was shooting my shot. Kung hindi ko ginawa yun, ewan ko na lang. Tumawa naman si Colette at napangisi dahil sa kapilyuhan ng nobyo niya. Kinabukasan ay nagulat si Colette nang tawagin bigla ni Jaren ng mga tao roon, maging si Drake ay nakichismis din. May sasabihin ako sa inyo. Kami na ni Colette. Proud na sabi niya habang si Colette naman ay namula ang muka. May naisip na trip si Drake. Hindi kami naniniwala. Mag-kiss nga kayo para malaman namin kung totoo ba talaga. Nagulat na lang sila nang hawakan ni Jaren ang pisngi ni Colette saka siya matamis na hinalikan sa labi na animoy kasal na sila. Napapikit na lamang si Colette. Puria Santissima! Ani Colette sa kanyang isipan. Naghiyawa naman sina Mosang, Pepay at Cherry dahil sa kilig kahit inggit na inggit sila. Dahilan para mapatawasin na Colette. Here's your ice cream, babe. Langka flavor. Saad ni Jaren. Kasalukuyan silang nagde-date dahil day off ngayon ni Colette at saktong 9th monthsary nila. Thank you, babe. The best ka talaga. What do you want to do? Wala. Gusto ko lang kumain ng ice cream na kasama ka. Ganyan kita kamahal. Kilig na kilig naman si Jaren sa sinabi ng kanyang nobya. Pero alam mo, wish ko talaga na mas lalo maging healthy ang relationship natin at mas lalo tayong mag-grow. Me too, babe. I can't wait to see and spend the rest of my life with you. Hep hep hep! Maaga pa ha? Alam mo namang tutulungan ko pa ang mga magulang ko. Of course, babe. I respect that. Hindi nagtagal ay umabot ng 3 taon ang pagiging magkasintahan ni Jaren at Colette. Minsan ay nagkakaroon ng tampuhan at away, ngunit kalaunan ni naayos naman nila yon. Mas lalo pang lumalim ang pag-iibigan nila. Pinakilala na rin ni Jaren si Colette sa mga magulang at mga kapatid niya at nagustuhan naman nila ang dalaga. Colette! Si Sir Jaren! Mabilis na nakalabas si Colette galing sa kwarto nila pagkatapos marinig ang sigaw ni Mosang. Bigla na lang siyang napaluha dahil baka may nangyari sa nobyo niya. Nang magpunta siya sa swimming pool area ay nagulat siya nang may makitang nakasuot ng puting long sleeve, trousers na itim si Jaren. Nakatayo habang may dalang bouquet ng rosas. Hi, babe. Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Si Mosang kasi bigla na lang sumigaw. Akala ko kung napano ka na. Umiiyak na si Colette nang makita niya si Jaren na okay lang. Sorry, babe. Nag-alala ka. Ako nagutos sa kanya. Please, stop crying. Now, I'm ready to ask you this. Lumuhod si Jaren sa harap niya at binuksan ang maliit na kahon na may lamang singsing. Mas lalong umiyak si Colette habang umuoo siya kay Jaren. Sinuot ni Jaren ang singsing sa daliri niya at kasabay noon ay paglitaw ng fireworks sa madilim na kalangitan. I love you so much, Colette. You are my everything. Hinalikan ni Jaren ang noo ni Colette at sabay nilang pinagmasdan ng fireworks. Hindi nagtagal ay 2 beses na kinasal sina Colette at Jaren sa Pilipinas at sa London. Ngayon ay nasa London sila kasama ang kanilang munting anghel na si Jace Peterson o si JP. Hi, my Jepoy! Mama's here! Saad pa ni Colette pagkatapos niyang maghugas ng plato. Kinuha niya si JP sa crib at binuhat. Maya-maya pa ay narinig na niya ang sasakyan na nagpark, hudyat na dumating na si Jaren. Where's my babies? Sigaw pa ni Jaren nang makapasok sa kanilang bahay. Kaagad na lumapit si Colette sa kanya saka siya nito hinalikan sa labi. I love you so much, babe. Alam mo, araw-araw mong sinasabi yan galing sa trabaho. Alam mo namang sa akin ka lang uuwi eh. But still, namiss pa rin kita. Lalo na tong batang to, oh. My baby Jepoy! You've grown so fast, my love. Oo nga no, 10 months old na siya. Mabilis lang ang panahon. Baka makakasama mo na yan sa paglalaro ng golf. Natatawang wika ni Colette. Kinuha ni Jaren si JP at kinarga.
Nagpunta sila sa sala at doon nagpahinga muna. Ayan, naluluha ka na naman, sabi ni Colette sa asawa niya. I'm just happy because we exist. Kasama kita at kasama ko ang anak natin. We made a lovely boy. That's why I can't help it. Natawa pa si Colette sa sinabi ni Jaren. I'm lucky to have you as my husband and as my partner in life. You are also a good father to Jace. Thank you, my love, for everything. I love you so much. Hinalikan ni Colette ang asawa niya saka sila napangiti sa isa't isa. Wala na silang hinihiling pa dahil kontento na sila sa buhay na meron sila. Ang sarap talaga kapag hindi minamadali ang pag-ibig at hinaaya mo sila na kusa itong gumalaw. At sa pinagdaanan ni Colette at Jaren, maswerte sila dahil binigyan nila ng sapat na oras at panahon ang kanilang mga sarili para kilalanin ng isa't isa. Doon umusbong ang napakagandang relasyon galing sa pagiging estranghero, magkaibigan, magkaibigan, at ngayon ay katuwang na hanggang sa walang hanggan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Jaren at Colette. Shoutouts naman po tayo sa mga avid listener ng Siren Radio. Shoutout po kay Raquel Person, listening po from Stockholm, Sweden. Maria Marjorie Tandayo Sakid, listening po from Santa Cruz, Laguna. Romana Gorospe, Mama Liana Nalugon, Gracia 47 with Love, Maricar Boyles from Coron, Agnes Embalsado from Vancouver, Canada, Edith Serviano from Bacolod City, Gina Kanda from Nagoya, Japan, Kimberly Diana Rose Serkin listening po from Hong Kong, Nesbeth Janaban, Melanie Huego, Eli Ramirez, Valerie Joy Nadal listening po from Kuwait, and to Belly Navarra listening po from Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga kwentong hinahatid namin sa inyo. Kung nais nyo pong ma-shoutout sa ating next video, ay mag-comment lamang po sa ating comment section kasama ang inyong pangalan at lugar kung saan kayo nakikinig sa ngayon. Muli, ako po si Miss Demi at ito ang Siren Radio. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, paalam!